n. So, start na agad ako. Try natin sagutan yung number 1. Ang more on mahirap actually sa partial decomposition is kung paano mo kukunin yung factor. Kasi kailangan yung factor eh. Pero kung magaling kayo mag-factor, madali na lang to. Bawal kasi calculator eh. So, start tayo. So, x cubed plus x squared minus 6x. By the way, sa partial decomposition, ang dinadecompose natin is ito, yung denominator. Kaya yan yung kinuha ko. Ngayon, pwede naman tong ma-factor via, mahirap pala kapag ka nag-synthetic division tayo. Kasi, mamaya papaliwanag ko yung ginagawa sa synthetic. Pero kasi, usually, tsaka lang tayo nag-synthetic division kapag ka buo yung term. So, sa cubic, diba, naka-term siya ng ax squared plus bx squared plus cx plus d, where d is constant. Pero wala kasi tayong d dito. 0 siya. So, mahirap siyang hanapin that way. So, tingnan nyo na lang yung ano niya. Sa akin kasi, kapag ka ganito, hindi binibigay yung last, yung constant. Ang ginagawa ko, nilalabas ko yung x. Yan. Pag nilabas mo yung x, so x cubed divide mo ng x squared, divide mo yung x squared ng x, so this will just be x. Divide natin negative 6x ng x, that would be simply negative 6. So, meron na tayong quadratic equation. Sa quadratic equation, madali na lang. Pwede natin makuha yung mga values ng x doon. So, since we're dealing with a cubic, that means the highest exponent dun sa equation is 3. So, kapag ka 2 naman, di ba, quadratic. Pag 3 cubic. Pag 4, nakalimutan ko na. Basta yung 4, ganun. Basta kung ano yung exponent nung highest, ito, yan yung ine-expect nating values ng amount ng x. So, therefore, since we are a cubic, ine-expect natin na 3 yung value ng x. So, kunin muna natin yung factor nito. X squared plus x minus 6. So, pag nagpa-factor tayo ng ganito, ang ginagawa ko is, kanya-kanyang technique to pero ako, ang ginagawa ko is, titignan ko yung sign ng middle term, tapos titignan ko yung values yung value nung last term. So, in this case, it's 6. Ano ba ang mga factor ng negative 6? So, that would be negative 3, 2, negative 2, 6, negative 6, 1, negative 1, 6. Yan. Ang ginagawa ko here is, dapat, pag pinag-add ko yung dalawang value, ang lalabas, eto, yung middle term. Pero pag pinag-multiply mo naman, ang lalabas, etong last term. So, unahin ko to. 3, negative 3, tsaka 2. So, parang, pag pinag-add ko to, ang lalabas ay negative x. So, mali na kagad to. Oo nga, negative 6 lalabas. Pero pag pinag-add mo, hindi. Ba't ba negative 2 tsaka 6? Sorry. Negative 2 tsaka positive 3. Yan. Ngayon, ito naman, pag pinag-add ko, magiging 1, which is positive 1. Tama, kasi x yan. And then, pag pinag-multiply ko, negative 6. Eto na yun. So, yung factor niya is negative 2 tsaka 3. So, pwede ko siyang isulat as x minus 2. Unahin ko yung mas malaki. X minus 3. X plus 3 pala. X plus 3 tsaka x minus 2. So, actually, hindi mo na kailangang gawin yung table nito kung kaya mo tong i-mental eh. So, tignan mo itong equation na to. Let's say, hindi ka gumawa niyan. Tignan mo lang equation na to. Ano yung two numbers na kapag pinag-multiply mo, lalabas ay negative 6? Hindi ka mo 3 tsaka 2, lalabas 6. Huwag mo nang isipin yung sign. Pero, sinabi nung sign nung last term is negative. So, sure ka na dun, yung isa sa sign nung factor mo is negative. Kasi, kailangan mag-negative yung isa para makakuha ka ng negative. Diba? So, pansinin nyo yung ito naging factor natin. Yung isa dyan, negative. Tapos, kung iisipin mo naman kung ano yung negative sa kanila, kasi pwedeng mag-negative yung 3. Pwedeng mag-negative yung 2. Alin dun yung dapat negative? Tingnan mo yung middle term. So, yung middle term, positive. Kung positive yung middle term, that would mean, ang positive sa factor niya is yung mas malaki. Yung mas malaking number, siya dapat yung positive. Tama ba? Tama. So, since here, for example, ang mas malaki ay 3, that would mean na, since positive ito, dapat ang mas malaki ditong is yung 3.
para kapag pinag-multiply natin siya, ang lalabas ay positive x. So titignan natin kung i-file natin to, magiging x squared minus 2x plus 3x minus 6. O diba? Magiging x squared plus x minus 6. So tama yung factor. So meron na tayo. We have x plus 3 is equals to 0. X minus 2 equals to 0. Ano yung pangatlo? Diba tatlo hinihingi natin? Ito yung pangatlo. Yung nilabas mo kanina, yung x equals to 0. Though, this is just roots naman. Ang kailangan naman talaga natin is eto, yung factors. Pero, good to know lang na ganito ko rin yung roots. Pero, feel free to ignore muna to. Ignore. Kasi hindi pa naman tayo nag-deal with roots. Okay? So, meron na tayong factor. We have x plus 3, tsaka x minus 2. So, excuse me. Tinignan ko yung notes nyo sa integral. Iba kasi yung naging approach nyo dun sa naging approach ko. Pero parehas lang naman nakalalabasan yun. Parang mas more on algebra yung approach nung sa inyo. Kasi parang nakita ko, isosolve nyo pa individually yung kuha mo na kayo ng equation 1, tapos pag nakuha nyo equation 2, papalo nyo siya sa equation 2, papalo nyo sa equation 3, mag-a-add kayo, susubtract kayo, magpa-process kayo ng algebra para mapalabas yung ABC. Okay lang yon. Matagal nga lang gawin. Tapos bawal pang calcu. Yung sa amin kasi, ang ginagawa ko is yung magka-cancel na kagad ng as much as possible dalawang variable. So ito ipapakita ko. Kaya baka malito lang kayo dun sa approach ko ng decomposition. Though if gusto nyo, gawa na lang din ako ng separate video na dinidiscuss ko yung approach na ginawa nung nagturo sa inyo ng decomposition. Pero pwede lang din to. Okay? So next natin here would be i-decompose na yung fraction itself. So kunin ko lang ito para madali lang. Yan. So, pag nagde-decompose tayo, nag-i-start tayo usually sa lowest exponent. So, in this case, the lowest exponent sa mga factor natin ay by the way, yung factor natin ay ito. X plus 3, tsaka x minus 2. Yan. So, ang pinakamababa ay ito. Tapos parehas lang. Ito yung pinakamababa. Lowest. Yun na natin. Basta yan yung lowest. Tapos ito parehas lang. So, okay na yan. So, gawin natin, pag i-decompose is x plus 1 over x plus 3 times x minus 2 equals to a. Okay. Yung a, ito yung lowest. Haba naman ang sinulat ko. A over x plus b over, ito naman next, b over x plus 3, and then c, x minus 2. And then the next step would be multiplying this entire equation to the factors. So x plus 3, then x minus 2. So automatically ito tsaka to magka-cancel, di ba? So pwede na nating isulat to as x plus 1 equals, nung nag-cancel na ito tsaka to, kailangan pa rin naman natin siyang i-distribute dito, dito, tsaka dito. So, yung gawin ko yung muna yung hindi shortcut sa a para makita nyo lang kung paano nangyari. So, if we multiply a over x by this, we get a times x plus 3 times x minus 2 over x. So, parang mangyayari here is that this will cancel. Ang matitira lang ay a, x plus 3, x minus 2. Yan. Medyo matrabaho kasi kapag kailangan nyo pang isulat ng ganito. Pwede namang i-mental nyo siya. Isipin nyo lang. Pag minultiply mo ito dito, automatic sa isip nyo, ito tsaka itong x sa taas, ito tsaka itong x sa baba magka-cancel. Ang matitira lang ay yung x plus 3 tsaka yung x minus 2. So, ito na kaagad yun. Huwag nyo nang isulat to.
magrekta na lang kayo ng calculation, anong tawag dito? Irekta nyo na lang na i-cancel. Yung kamukha niya, magka-cancel. Parang ganun na lang. Para medyo tipid sa oras. Okay? So, next, dito naman sa B. Ang magka-cancel here is yung x plus 3 tsaka ito. So, matitira ay B. Ay, burahin ko muna yan. Masakit sa mata. So, matitira here is B times x minus 2. So, dito naman sa C, ang matatanggal ay yung x minus 2, matitira itong x times x plus 3. So, C times x plus 3. Okay. So, dito na may iba yung approach ko ng konti. Dito sa approach na to, ang goal mo is ma-eliminate yung dalawa. 'Di ba? ABC siya. So, ABC. Ang goal mo here is maging 0 yung dalawa sa kanila. So, ito dapat mag-equal to 0. Tsaka to, kung gusto mong hanapin si C. So, so tingnan nyo ito maigi. Anong value ng x is kapag ka ginamit ko, magsi-0 yung dalawa. If gumamit ako ng, for example, if inassume ko that x is equals to negative 3, etong x na to sa loob, magiging negative 3 plus 3 is 0. Nung nag-0 yan, a times 0, anything times mo sa 0, 0. So, wala na to kagad. Pagka nilet natin na x is equals to negative 3. Pagka ito namang b, nilet ko ng 3, hindi yan magsi-0. May value yan. So, hindi siya makakancel. Pero, kapag nilet ko naman itong c ng negative 3, itong negative 3 plus 3 would be 0. Magkakancel yan. So, nung nag-cancel sila, na-cancel natin yung dalawa. Ito yung sinasabi ko. Ang matitira na lang is yung b. So, nung natira yung b, pwede na natin siyang isolve ngayon ng ganito. If we let x is negative 3, that would mean negative 3 plus 1 is equals to, etong a wala na, nag-0 siya, di ba? Isulat na natin ngayon yung b. Ang x daw ay negative 3, and then, negative 3 minus 2. So, etong c, magsi-0 na rin yan. Kasi negative 3 plus 3 is 0. So, magiging negative 2 is equals to b times negative 3 times negative 5. Negative 2 is equals to 15, kasi negative 3 times negative 5 is positive 15. So, positive 15b. And then, we solve for b by simply dividing this both sides by 15. Therefore, rb is negative 2 over 15. Siya na yan. Kasi, yun yung maganda kapag sinisiro nyo yung dalawa. Kasi kapag hindi nyo siniro yung dalawa, ang lalabas dyan parang kunyari 15 equals 2a plus 3b plus 4c. Tapos meron na namang ibang lalabas dyan na kunyari dito naman ay 8x equals to 2ab plus 3 kunyari 3bx. May mga ganyan-ganyan na nangyayari. So, the beauty of being able to cancel at least dalawa sa kanila is mapapabilis nyo ng sobra yung calculation nyo. Okay? Pero pasadahan natin yung mano-mano if kailangan talaga. So anyway, so that's B. So tingnan natin ngayon si A tsaka si C. Ano yung value? Tingnan natin yung A. Ano yung value ng A na kapag kasinet ko siya ng value na yon, mawawala naman si B. Ay, nangyari. Mawawala si B. Ba't ba ganun? Tablet ko. Mawawala si B tsaka si C para makuha natin yung value ng A. So, pagka nilet ko si X as 2. Sorry. Tama ba? Magsisiro si A doon eh. Sige. Ilet muna natin ng 2. Huwag muna tayo kay A. Kasi kapag nilet ko ng 2 ito, ang maiiwan yung C. Okay lang naman. Hindi mo naman kailangan A, B, C eh. Basta may ma-eliminate kang dalawa. So, kapag nilet ko yung 2, 2 minus 2 is 0. Therefore, cancel yung A. Dito naman, 2 minus 2 din, 0. Cancel yung B. So, matitira mo na lang is yung C. Diba? So, kunin mo ulit ito, yung x plus 1. So, i-transfer ko na siya kagad ha. So, 2 plus 1 kasi Rx is equals to 2. 2 plus 1 is equals to C times 2 times 2 plus 3. So, this is 3 is equals to C times 2 times 5. So, 3 is equals to 10C. And then, we divide both sides by 10.
we get C is equals to 3 over 10. Next, for A naman, ano naman daw yung value na kapag kasinet natin sa A is, ay pagkasinet natin yung value na yon is, ang matitira lang is yung A. Tignan natin. Ano bang pwede? Pagka 2 mawawala. Negative 3 mawawala. Kapag ka wait lang namali ba ako? Ax plus 3 kasi magka-cancel to. Pero pag nag-cancel to wait lang sorry, medyo nalito lang ako. Tama ba ang decomposition ko? Think tama naman. Tama lang. Ang gagawin na lang here is, since wala na tayong pwedeng makancel na maiiwan to, kasi magsisiro din siya sa rest, pwede naman tayong mag-let that x is equals to 0. Since nakapag-eliminate na tayo, since nakuha naman na natin yung value ng dalawa, pwede na nating iset to ng 0. Ang problem kasi kapag nagsiset nga sa 0, ang mangyayari, lalabas yung ABC. Ito, yung equation na to. Yung nangyari 4 equals to A plus 3B. Lumalabas yan. Pero kasi since we know the two values na, pwede na nating makuha yung information, yung value nun. If nilet natin yung 0. Kasi meron tayong value ng B tsaka ng C. So, if nilet ko yung X as 0, so this would be 0 plus 1 is equals to, unfortunately, since hindi tayo nag-cancel, isusulat natin yung buong lahat ng to. So, 0 plus 1 is equals to A times 0 plus 3 times 0 minus 2 plus B times 0 times 0 minus 2 plus C times 0 times 0 plus 0 plus 3. Ay! Actually, pwede nga. Oo, pwedeng pagka nag-let that x is equals to 0, makakancel si B tsaka si C. So, nung nag-cancel yun, hindi mo na kailangan isulat yung buong yan. Yun pala. Sorry, hindi ko napansin Meron nga palang x dito sa labas. If x is 0, yung B is automatically 0. Yung C, 0 na rin. So, maging totoo muna tayo dun sa approach natin. If we let x is equals to 0, so that means B and C will cancel. Therefore, 0 plus 1 is equals to A times 0 plus 3 times 0 minus 2. So we have 0, So we have 1 is equals to A times negative 6. Tama ba? Negative 6. Negative. Hindi naman siya magkano. Okay, sorry. So negative 6A is equals to 1. Therefore, A, if you divide both sides by negative 6, our A is negative 1, 6. So, meron na tayong value sa lahat ng A, B, and C. Pagka meron na tayo yan, pwede na tayong pumasok dun sa integration process. So, sa integration, kunin ulit natin yung ito. Isusulat nyo to ulit. Pero kayo, kung maalala nyo naman, kung mababalikan nyo naman, ako, kakopy ko na lang. Okay na yan. So, dito naman, pwede na natin isulat ngayon yung pinaka-integral. So, we have our equation before, which is ito. Ito. Yan. So, kung yan yung equation natin, that would be, gawin ko red, kasi nag-integrate na tayo. So, that would be A over X plus A over, kalimutan ko, X plus, plus B over X plus 3 plus C over X minus 2 dx. And a rule of integration is yung rule ng linearity, where we can apply to each factor yung integration. Kasi pag-aaralan nyo to later, basta isipin nyo lang,
pwede nyong i-integrate manually. Ito, isolate nyo yan, isolate nyo to, isolate nyo yan, para hindi kayo marami nakikita. Kasi pwede yan sa integration eh. So, kunin natin. Ang value ng a natin ay negative 1 over 6 over x dx. Plus, ang value ng b natin ay, alimutan ko na, negative 2 over 15 over x plus 3 dx. Plus, negative ba to? Positive. 3 over 10 over x minus 2 dx. Yan. Tama ba yung mga denominator ko sa ano? X plus 3, x minus 2. Okay. Yan. So, usually, hindi pala usually. Ang ginagawa pala talaga dito is, etong constant sa taas na to is pwede naman nating ilabas. Diba? So, pwede nating gawin here is negative 1 over 6 integral ng, integral ng 1 over x dx. Or, para hindi madami kayo sinusulat, again, pwede nyo namang isulat na dx over x. Kasi mas magiging familiar na kayo here. Alam nyo may integral tong dx over x na to eh. Kaysa naman yung, pwede naman to, no problem. Kasi ang nangyari naman here is minultiply mo lang yung dx here sa 1. So, tara naging dx over x. Pero ganito ko siya isusulat. 1 over x dx plus, ilalabas ko ulit ito. And since the sign is negative, minus ko na siya kagad. So, negative 2 over 15 integral ng 1 over x plus 3 dx plus 3 over 10 integral ng 1 over x minus 2 dx. Okay? So, anong integral ng dx over x? That would be ln of the absolute value of x minus 2 over 15. Pagka ganito, dx over x plus 3. As long as hindi to in the second power, kung ano yung nasa loob, siya na rin yung ipapasok mo dito sa natural log. So, minus 2 over 15 and then natural log of ln of x plus 3. Again, basta hindi yan naka-squared. Hindi pwede kapag naka-squared eh. Pwede lang siya sa first degree. So, yan. X plus 3 plus 3 over 10 ln of absolute value of x minus 2 plus c. Yan. Tama ba? Tama ba yung sagot natin? Check natin. Negative 1 over 6. Negative ba itong ginawa ko? Oh, negative yan. Negative 1 over 6 ln of x minus 2 over 15 ln of x plus 3 plus 3 over 10 ln of x minus 2 plus c. Okay, so tama tayo sa number 1. Next, dito tayo sa number 2. Copy natin number 2 muna. Mamaya natin tignan yung sagot. Saan tayo? Dito na lang. Okay. So, ganun ulit. Anong first step? Kunin natin yung denominator and then we factor that denominator muna. So, ito, unfortunately, wala siyang shortcut para i-factor. Kailangan mo talaga manghula. Pwede to ma-factor if makukuha natin yung roots sa calculator. But since hindi pwede ang calculator, hindi pwede gumamit muna, kailangan muna natin mano-mano. Okay. So, may technique din naman ako sa pagtitik ng factors when it comes to cubic. So, kanya-kanya to ha. Pwede kayo mag-isip ng sarili nyo or pwede kayo mag-adapt ng gusto nyong approach when it comes to factoring. Pero ako, ang ginagawa ko is kukunin ko yung wait lang. Okay kasi. Ako, ang ginagawa ko, kinukuha ko yung d, yung constant. Tapos, ifa-factor ko ngayon yung d. So, ano ba factor ng 18? Negative 18. So, I will have negative 1, 18, negative 2, wait lang. Negative 18, 1. We have negative 2, 9, negative 9, 2. We have 6, 3. Sorry. One of this is negative, negative 3, 6. I think yan. And hindi ko alam, pero typically, ang kinukuha here is yung
pinakamababang value na hindi 1. Bihirang nagagamit yung 1, sa totoo lang. Kasi kapag ginamit na natin siya sa synthetic division, walang mangyayari kapag 1 yung ginamit mo eh. So, let's try with negative 2. Kasi, parang i-assume ko siya na kasama siya sa root, si negative 2. Literal, assume to. Ina-assume mo na root yung negative 2. Kasi technically, pwede rin naman to. Pero i-assume natin yung negative 2 as the root. Yun kasi pinakamababa na hindi 1. So, if we assume that the root is 2, so that would mean is x, tama, x is negative. Wait lang, nalito tuloy ako. Parang ganito siya. Yeah, hindi pala siya root. I-assume ko siya as factor. So, parang ganyan. X minus 2. Kasi ang root nito is positive 2 dapat eh. Sorry, nalito lang ako saglit. So, yan. I-assume mo ngayon na itong x minus 2 is factor netong yan. Pagkatas mong i-assume, tsaka mo siya dapat i-verify if totoo nga. So, doon tayo gagamit ng tinatawag na synthetic division. Sa synthetic division, dapat ganito yung tsura niya. Ilalapat mo yung coefficients ng bawat bawat variable. Bawat variable nung equation mo. So, ito, meron yung 1, di ba? So, isulat mo here 1, and then ito is negative 8. And then here we have 21, and then we have negative 18. Burahin ko muna yan. So, yan. Tapos, ang gagawin mo is, di ba, ang kinuha mong factor kanina is x minus 2. Kunin mo yung root niyan by equating it to 0. Therefore, we have positive 2. Dito mo siya ngayon i-divide. Pagkatapos niyan, pwede mo na siyang i-divide niyan. Always bring down the first term. So, pag binring down ko itong 1, bring down 1, yan. 1 times 2 is positive 2. After mong i-multiply itong first value dito sa parang pinaka-root niya, mag-a-add ka ngayon. So, negative 8 plus 2, that would be negative 6. And then, this negative 6, i-multiply mo ulit siya dito kay 2. So, that would be negative 12. And then, mag-a-add ka ulit. So, 21 plus negative 12, 21 plus negative 12, so parang minus lang yan, we have 9. 9 times 2 is positive 18. And negative 18 plus 18 is equals to 0. Anong ibig sabihin kapag ka nag-0 yung last? Ang ibig sabihin yan is, yung nakuha mong coefficient na yan is factor nung eto. Diba? May nakuha ka. Yan. 1, negative 6, 9. 1, negative 6, tsaka 9. Ibig sabihin lang yan, eto, tsaka to, ay tama ngang factor nito. Na-verify natin kasi nag-0 yung remainder. Paano mo ngayon to isusulat? So, since we divided a cubic function by x, pagka tinanggalan natin ng isang x, yung x cube, magiging x squared. So, this is now a quadratic. Paano ko ito susulat? 1x squared, but we omit the 1, di ba? So, this would be x squared minus 6x plus 9. Quadratic na yan ngayon. So, meron tayo ngayong x minus 2. Ito yung galing kanina dito sa taas, yung inassume natin. Oops, sorry. Yan. Ngayon, ano naman to? Paano naman natin ifa-factor to? So, ganun lang din naman, tulad ng kanina. Pero, this is an example of a perfect square trinomial. Pwede naman yung kanina na hanapin mo, kunyari, 3, kasi, 3 tsaka negative, negative 3, tsaka negative 3. Bakit? Kasi, pag pinag-multiply mo dalawang negative, dapat positive. Positive to di ba? Kaya, most likely, ang equation mo here is parehas negative. Hindi to pwedeng magparehas positive kasi pag parehas positive yan, hindi mo makukuha itong negative sa gitna. So, pwede naman yung ganun. Negative 3, ano pa bang pwede dyan? Negative 9, tsaka negative 1,
So, I think obvious naman kung alin dito yung factor niya. Kasi dapat pag pinag-add natin, lalabas negative 6, di ba? So, ito na kagad yun. Pero, again, this is an example of a perfect square trinomial because if I divide negative 6 by 2, we get negative 3. And if we take the square of that, lalabas itong 9. Ganon kasi kumuha ng perfect square trinomial eh. Kunyari, binigyan kayo ng equation x squared minus, ano ba maganda? Minus 10x plus blank. Ano daw ito para maging perfect square trinomial? I-divide mo lang yung 10, negative 10, by 2, edi 5. I-squared mo yan. Ang susulat mo dito, 25. Kayo, kung anong mas madadalaan kayo in terms of factoring. Kanya-kanyang style naman yan eh. So, we now know na the factor here would be negative 3 and negative 3. So, x, negative 3, x, negative 3. Or, simply, we can write x minus 3 squared, tsaka x minus 2. Eto na ngayon ang ating factor. Okay? So, punta na tayo ngayon dun sa mismong decomposition process. Copy ko muna to. Ayaw niya mag-load. Ayun. Bagal lang pala. Delete ko muna to. Yan. Okay? So, ang factor natin ay merong second degree. So, papaliwanag ko din naman yan. Paano gagawin dyan. So, decompose muna natin. So, we have 3x squared minus 13x plus 15 over. Sulat na lang natin to. Kayo pala bahala kung anong gusto nyong isulat. Eto ba? Oh my gosh, yung tablet ko sira na ata. Kayo bahala kung gusto nyong isulat to or ito. Ako, gusto ko sinusulat yung factor na eh para maalala ko na sa utak ko eh. Para sang naman kasi yun kasi factor siya, di ba? So, x minus 2 tsaka x minus 3 squared. This would be equal to a first. Ang una natin ay yung walang, di ba, nagsisimula nga tayo lagi sa pinakamababa na power. So, ang pinakamababang power ay yung x minus 2. Next, b. Here, special case siya kasi if there is a higher power than 1, for example, squared, cube, 2, 3, 4, 5, ganon, kailangan nating isulat yung factor na yon hanggang makarating tayo dun sa kung pang ilang power siya. So, since this is a power of 2, kailangan muna nating isulat yung x minus 3. Wala pa siyang square. Tapos, yung kasunod niya, tsaka pa lang natin pwedeng isulat yung squared. So, what if nangyari x minus 3 raised to 4? Ay, baga na yung tablet ko. So, what if nangyari x minus 3 raised to 4? E di, kailangan mo dyan, x minus 3, nangyari lang a over x minus 3 plus b over x minus 3 squared plus c over x minus 3 cube plus d over x minus 4 raised to 4. Kaya magdasal kayo, wala kayong makitang ganito. Napakatagal i-solve niyan. Pero, ito nga lang eh, cubic, matagal na rin itong i-solve eh. Anyway, so, after natin ma-decompose siya ng ganyan, i-multiply natin siya ngayon to the factor itself, diba? So, ang factor here would be x minus 2 and then x minus 3 squared. So, magkakancel na itong buong denominator natin here. Ang matitira na lang na i-distribute natin is this one, and then this one. Okay? So, matitira na lang here is 3x squared minus 13x plus 15 is equals to, ganun ulit sa kanina. Tignan mo na lang kaagad. So, ang first natin ito, tignan mo na lang. Ang magkakancel ito tsaka to. So, matitira ay yung x minus 3 squared. So, a times x minus 3 squared. Next, dito naman, ang mawawala is etong square lang. Kasi hindi naman squared tong babae. So, matitira here would be, alisin ko nga. Ay! Sige, yaman na, may linya to. Makikita nyo pa rin naman eh. So, here, ang matatanggal lang is yung squared niya. So, magiging b, x minus 2 times x minus 3. And then, for c, matatanggal yung buong denominator. Ang matitira ay yung x minus 2. So, yan na yung decompose natin. Balik tayo dun sa kanina sa paghahanap ng specific value of x that would cause the two variables to equals to 0. So, ano siya? Tingnan natin. If we let x to be
ito may minus x minus 2, x minus 2. Manigurado, if we let x is equals to 2, tanggal na ito, tsaka to. Magsi-0 kasi 2 minus 2 equals 0. 0 times anything is 0. So, if we let x is equals to 2, that would mean 3 times, binaba ko lang to ha. So, 3 times 2 squared minus 13 times 2 plus 15 is equals to a 2 minus 3 squared. Wala na to. Kasi nag-0 sila. Then we have 3 times 4 is 12 minus 26 plus 15 is equals to a. Bakit siya a na lang? Kasi a 2 minus 3 is negative 1. So, negative 1 squared is positive 1. So, a na lang matitira. So, shortcut ka na. Therefore, our a would be a is equals to 12 minus 26 is negative 14 plus 15. A is 1. Okay, meron tayong value ng a. Next, meron pa ba tayong makakancel na dalawahan kaagad? Tignan natin. If we let x, ito pwede to. If we let x to be 3, ito 3 minus 3, 0. Wala na yan. Ito 3 minus 3, 0. Kahit squared mo pa yan, 0 pa rin yan. So, nakapag-cancel na naman tayo ng dalawa. So, ang may iwan lang here is yung c. So, pwede natin isulat yung c kaagad. So, isulat natin 3 times 3 squared. Again, dito, kinuha ko muna to. 3 times 3 squared minus 13 times, oh my gosh, that's confusing. Minus 13 times 3 plus 15 is equals to c times 3 minus 2. So, we have 3 times 3 squared is 9 times 3. 27 minus 13 times 3 is 39 plus 15 is equals to c. 3 minus 2 is 1. c na lang susulat natin. Pagsamahin ko yung positive, 27 plus 15, that would be 42 minus 39. C therefore is equals to 3. Next, B naman. Ang problem here sa B, pagka sinet natin siya ng 3, ay nagawa na natin yun eh. Sinet natin ng 3, lumabas C. Sinet natin ng 2, lumabas yung A. Wala naman na tayong pwedeng ibang gamitin na value para ma-0 siya. So, this is one of the cases na kailangan natin gawin yung long process. Pero, ang maganda here, hindi mo kailangan gawin sa A, hindi mo kailangan gawin sa C yung long process. Ang gagawin mo na lang sa long process is for B. Because we know the value for A and C already. So, paano yung long process nito? I-assume natin that x is equals to 0. Pag in-assume natin na x is equals to 0, that would be 3, 0 squared minus 13 times 0 plus 15. Ngayon, wala tayong na-cancel dito. Hindi natin na-cancel to. So, unfortunately, we have to write those. Kailangan natin isulat na a, 0 minus 3 squared plus b, 0 minus 2 times 0 minus 3 plus c, 0 minus 2. Yan. So, wala na to, wala na to. Ang natira ay 15 equals to a, negative 3 squared plus b times negative, this will be positive 6 because 0 minus 2 is negative 2, negative 3. Pag pinag-multiply natin yan, we get positive 6. Then we have, this would be negative 2, negative 2c because c times negative 2 would be negative 2c. So, 15 is equals to negative 3 squared, that would be 9a plus 6b minus 2c. Alam naman na natin ngayon yung value ng a tsaka yung value ng c. Ang value ng a is 1, ang value ng c is 3. So, 15 is equals to 9 times 1 plus 6b, hindi pa natin alam yung b, minus 2 times 3. So, we have 15 is equals to 9 plus 6b minus 6. If ililipat ko to dito, tsaka ito, lilipat ko doon, magiging 15 minus 9 plus 6 is equals to 6b. So, 15 minus 9, that would be 6 plus 6 is equals 6b. So, we have 12 is equals to 6b. Divide both sides by 6, we have b is equals to 2. So, meron na tayo ng a, b, and c. Pwede na tayo ngayon pumatok dun sa integration. Okay. So, we now know that a is 1, b is 2, c is 3.
So, kunin natin yung equation natin dito sa decomposition. Ito. So, that would be ito, copy ko muna to. Ito lang. Para di kayo malito. Copy ko muna yan. So, dapat ang factor natin ay x minus 2, x minus 3 squared, no? Tsaka x minus 3, tsaka x minus 3 squared. Okay. Move konti. Yan. Okay. So, this would be equal to integral ng a over, ano yung una natin? X minus 2, no? I-rectan na nga natin. Alam naman na natin yung value ng a eh. Value ng ng a is 1. This would be x minus 2 dx plus integral ng, oh my gosh, di kasya. Integral ng b is 2. 2, di ba siya? So, labas ko na rin siya kagad isusulat natin siya ng ganyan. Pero, ilalabas ko na siya kagad kasi alam naman na natin. Nilalabas natin yung mga constant na ganun. So, 2 and then 1 over x minus 3 dx plus 3. Ganon din dito, may 1 dito pero hindi na naman natin kasi sinusulat. So, plus 3 integral ng 1 over x squared minus 3. Mali, hindi pala ganyan, sorry. X minus 3 squared dx. Okay? So, ito pwede na to. Magiging ln of x minus 2 plus 2 ln of x minus 3 plus 3. Hindi na pwede to. Bakit? Kasi, again, mali pala ako na nasabi kanina. I'm not sure pala if pwede kapag ka dito. Alam ko meron pa rin certain conditions eh. Pero ito pala yung mini-mention ko kanina. Ito pala yung bawal. Bawal yung may makikita kang squared dun sa bawal naka second degree yan. Wala kasing tayong integration equation, integration formulas na may ganon. So kailangan natin tong manumanuhin. So, tignan muna natin. Pwede ko sigurong gawing UDU approach. If binaligtad natin to, we take the reciprocal, yun pala. We take the reciprocal, that would mean we get x minus 3 raised to negative 2 dx. May 3 dyan sa labas. Constant. If we let u to be x minus 3, our du, by chain rule, this would be dx. Tsaka constant, so wala na to. So, du is dx. So, we have integral of u raised to negative 2 du. And power formula lang to, u raised to negative 1 over negative 1 plus c. And then, ita-times natin to sa 3. Yan. Kasi may 3 ka pa dito eh. So, anong value ng u natin? Our value is x minus 3 raised to negative 1 over negative 1 plus c. This would be negative 3 times 1 over x minus 3. So, ba't naging ganyan? Kasi, ito, magpapalit tayo ng sign. So, naging negative yung positive 3. And then, if we take the reciprocal of this, ibababa natin siya. So, magiging x minus 3 plus c. So, ang final natin here is negative 3 over x minus 3. So, ito yung isusulat natin here. Palitan natin to. Gawin nating negative 3, minus 3 over x minus 3 plus c. So, ang sagot natin ay ln of x minus 2 plus 2 ln of x minus 3 minus 3 over x minus 3 plus c. Check natin if tama. Ln of x minus 2 plus 2 ln x minus 3 minus 3x minus 3 plus c. Ayan. So, tama na. Ayan. So, okay na. Tapos na. Tanungin ko muna, sabihan niya lang ako if gusto niyo yung ibang approach. Especially when it comes to decomposition. But I think this is one of the ito yung ginagamit namin sa sa mga later maths. Lalabas pa rin to sa later math nyo. Kaya pag-isipan nyo muna kung anong gusto nyong approach. Kasi pwede naman to. Kaso nga lang, may iba kayo ng konti sa turo ni Sir Prince. Sino mang integral nyo. And
yun nga, sabihan nyo na lang ako if gusto nyo yung isang approach. I-send ko na lang ta. Okay? Okay.